ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Malaki ang naitutulong ng alak para maging kaaya-aya ka sa paningin ng iyong sinisinta. Ito ay dahil ginigising umano ng alkohol ang isang bahagi ng utak na siyang nagpapasya sa magiging itsura ng isang tao. Dahil dito, mas makabubuti umano kung lalasingin mo muna ang iyong nililigawan para makatiyak na magiging maganda ang inyong pagtitinginan. Brother Eli, tama po ba to? Kung Biblia po ang titingnan nating batayan? Nakakapagwala nga ng sense of sight yung alak. Bakit po? Nakakawala. Naiiba ang paningin mo pag umiinom kang alak. Yung pangit, gaganda nga siguro. Nasa Biblia yan, kapatid na Diyos, eh. Pakinggan mo, sa isang talata ng Kawikaan. Sabi po yan dito po sa Kapitulo 23 ng Aklat ng Kawikaan. Ito po ang mababasa natin dito po sa 23 at 29. Sinong may ay, sinong may kapanglawan, sinong may pakikipagtalo, sinong may daing, sino ang may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata. Silang nangaghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay. Ayun, ang mga mata ng mga nagiinom ng alak. Ang mga mata ng umiinom ng alak, kapatid na Diyos, eh. Tumitingin sa katuwang bagay. Nawawala na, nadadalin kasi ng alak ang senses ng tao, eh. Siguro, pati yung optic nerves mo, nawawala sa focus. Kaya gumaganda yung gumaganda. Wala ko, pero biblically speaking, Brother Eli, tama ba na yung maganda mapapunta sa isang pangit, yung pangit sa maganda, sa pamamaraan ng ganito? Alam mo, meron akong kilala sa San Marcos, Kalumpit. Naku, pagkapangit ng lalaki, hindi ba nagsisipilyo, eh. Abay, kung makita mo yung asawa pagkaputi at pagkaganda, ay maniwala ka, nagtataka nga ako, paano kayo ako napasagot niyan? Kayo ba tinutukan ng Armalite yan? Ginayuma? Hindi naman daw. Hindi ka nilasing? Basta napamahal lang sa kanya, gano'n. Hindi talaga, kaya tama yung sabi nung iba, eh. Alin po? Nasa paningin mo kung sino yung maganda sa, kasi kung tatanungin mo ako, Brother Joseph, merong maganda sa iba, hindi naman maganda sa akin, eh. Ganun, eh. May kanya-kanya kasi tayong taste, eh. Diba? Parang ikaw, yung taste mo, iba. Tama. Diba? Siyempre. Iba rin ang taste ni Brad Willie, diba? Opo. Iba rin ang taste ni Sis Luz. Siyempre. Kaya hanggang ngayon, hindi nag-aasawa si Sis Luz. Wala siyang ma-taste, eh. Diba? Hindi kasi siya pwedeng lasingin, eh. Brother Eli, simula po ba ng likhain ng mga anghel ay binigyan po ba sila ng free will? Oo naman. Kung wala silang free will, hindi sila makakalabag sa batas ng Diyos, di ba? It's because of free will na ang tao ay pwedeng makalabag at makasunod na karapat-dapat sa Diyos. Ayaw kasi ng Diyos, Brother Joseph, nung tayo susunod dahil pinipilit niya lang tayo. Ayaw ng Diyos noon. Naliligayahan ng Diyos na
kung tayo susunod sa Kanya, na kusang palo natin yung galing sa ating free will. Opo. Sinasabi yan sa aklat ng Isaias 1:19, pakilagay sa screen. Ito po ang nakasulat dito. Kung kayo'y mangagkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayan, maliwanag yan na kung kayo ang wikay magkusa at magmasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Kabutihan ang magiging pakinabang ng isang taong may kusa na magmasunurin sa Diyos. Ang Diyos kasi hindi diktador, kapatid na Jocelyn. Oo. Nilalang niya tayo ayon sa kanyang larawan at wangis, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan to the extent na ikaw ay makakagawa ng labag sa kalooban ng Diyos kapatid na Diyos. Ayun. Alam mo, that is the greatest gift of God to mankind and to angels. Yung free will. Oo, kasi alam mo, hindi parang palagay ko, hindi maganda ang buhay pagka wala kang free will. Bakit po nyo nasabi? You will not enjoy life. Para ka lang robot. Hmm. Kung saan ka susian, doon ka lang pupunta. But to have your choices, even for your food, no? Oo. It makes life more exciting and meaningful. Yun ang paraan ng Diyos That's what God had made is the best. That is my primary basis in life. What God has made is the best. Yon. Wala nang iba. Yang mata mo, Brother Joseph, Opo. wala nang ibang pinakamabuting lalagyan niya kundi yung pinalalagyan niya ngayon. Subukan mong ilagay yan sa 2 pisngi, maraming tragedy mangyayari sa buhay mo. Diba? Ilagay mo sa 2 pisngi mo, malapit sa tenga. Nako masama ang pangit mo. Oo. Hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine. At saka, madalas kang mauumpog. Yung malapad na noon na yan, laging may bukol yan. Pagka yan Kaya, where is the best place for your mouth? Dito talaga sa... Diyan sa lugar na yan, yung sa yung bibig. Kasi pag mas mababa diyan, pag inom mo, bababa uli yun. Ay, lalabas uli yung tubig. Di ba? Imagine mo kung yung bibig mo nasa pusod. Ay, bababa lahat na kakainin. Kaya nga po ako natatawa, Brother Eli. Na-imagine ko, kung nasa pigi. Alin? Yung mata? Opo. Yung mata, pag nasa pigi, madalas may sore eyes yun. Ay, hirap nga naman. Kaya wala pala tayong maipipintas doon sa talagang pagkakalikha ng Diyos sa lahat ng kanyang Oo. And when God gave us our free will, that is the best that He can do for us. Nung sa Old Testament ay parang mapanibugo at napaghiganti. Samantalang ang tinuturo naman sa New Testament ay understanding at saka forgiveness. Ayun. Okay, Brother Eli. Merong ganung perception yung ibang mga pastor na ang Diyos daw during the Old Testament times is a jealous God, a God who teaches human beings to go into war, to kill other people, etc. No? Yun ang sinasabi. Pero maling perception yun ng mga tao. Bakit po? Ang Diyos kasi pareho lang nung una at saka ngayon. And He will be the same forever and ever, kapatid na Diyos. Ganun ang kanyang definition sa Biblia as to His deity, as to His being, ay miski nung araw naman hindi naman malupit ang Diyos, kapatid na Diyos. If you can read in the Old Testament na mga harsh in the Old Testament mga harsh punishment, etc., commandments, it is because of man's being hard-headed na ang tao. Yung sobra na doon makita yon. Pero alam mo ang Diyos, sabi nga ni Propeta Jonas sa 4:2, gusto kong basahin uli yun, kapatid na Willie. Ito po ang sinasabi po sa Propeta Jonas. Nasa Old Testament yan, kapatid na Josel. Opo. At siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di baga ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa?
kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis. Sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi ka sa kasamaan. Ayan, maliwanag yan, kapatid na Josel, di ba? Opo. Ang Diyos nung araw, pareho rin ngayon. Ang sabi, siya ay Diyos na banayad sa pagkagalit, mapagbiyaya, puspos ng kahabagan, sagana sa kagandahang loob. Tinan mo nga ang Ninibe, hindi ba? Ang Ninibe, masamang bayan, no? Sabi ng Diyos, pag-gugunawin niya. Pero, nung mangaral si Propeta Jonas, nagsisi naman yung mga taga-Ninibe, hindi itinuloy ng Diyos yung kanyang sinabing gagawin niyang paggunaw. Meaning, nagaganap doon yung pagiging sagana niya sa kahabagan at banayad siya sa pagkagalit. Yun ang Diyos ng una, no? Opo. Yan din ang Diyos na panahon natin ngayon. Kaya where does the difference lies? It is because of the attitude of man towards God. Sometimes it is man's fault, kaya ang Diyos ay nagpapakita ng ng vengeance, di ba? It is because of the hard-headedness of man. Yun ang dapat mapansin doon. Pero sa kanyang pagka-Diyos, pareho lang siya, hindi siya nagbabago. Miski ang ating Panginoong Jesucristo is the same yesterday, today, and forever. Ang sabi doon sa 13:8 of the book of Hebrews. Hindi siya hindi siya nagbabago. Ganun ang Diyos, infinite siya, hindi siya nagbabago. Lagi siyang mahabagin. Kaya lang, pagka sumusobra na ang tao, pinawawalan niya yung kanyang galit, kapatid na Diyos. Ganun yun. Dakuha natin ang Dubai. Nandoon po si Arwin Magajes, isang Katoliko at isang dating Rizalista. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Eli. Hindi niyo po kasi nababatid na ako po'y nagpalipat-lipat po ng mga reliyon. At ang katotohanan po ay sa inyong turo lang yata po ako tunay na nakaunawa ng salita ng Diyos. At salamat sa pagkakataon po at ako po'y nakapagtanong sa inyo. At ang katanungan ko po ito. Nababasa po natin sa Biblia ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At nakuminsan po ay tinatawag po siyang Kristo, nakuminsan po ay tinatawag siyang Jesucristo o Kristo Jesus. May pagkakaiba po ba ang apat na pangalan po niyang ito? At kung meron po, may angkop po bang gamit kung tayo po ay mangangaral sa ating mga kapatid? Sa mga tweet, ang tanong mo kapatid ganito, pag sinasabing Kristo Jesus na una yung Kristo, o kaya naman Jesucristo, meron bang pagkakaiba? Ganito yan, Talinuhan mo lang ang aking sagot na isasagot sa'yo. Ang Kristo nangangahulugan sa Griego na Christos or anointed sa English. Pinahiran. Sa terminolohiya ng mga Hudyo, ang salitang anointed o Messiah o pinahiran o Christos nagpapakita ng karapatan. Kaya, pag sinasabing Jesucristo, ibig sabihin, ipinakikita yung person ni Jesus na yung person na yon ang pinahiran. Nauuna yung person. Yung Jesus speaks of the person and the Christ speaks of His anointment. Ganun yon. Opo. Kasi may banggit na ang binabanggit yung kanyang katauhan Nagkatawan tao siya kasi. Kaya pagka ginagamit ng Biblia yung salitang Jesucristo, nagpapakitang siya yung Jesus na may pahid. Kasi, kapatid, maraming Jesus sa Ebreo. Maraming Jesus sa mga Hudyo. Kung maiisip mo, si Joshua na tinatawag nating Josue ay Jesus din yan sa wikang Ebreo. Katumbas niyan yung Yahshua. Ngayon, si Yahshua na assistant ni Moses, hindi siya yung anointed Christ. Hindi siya yung anointed na Yahshua. Para i-distinguish yung Jesus na anak ni Maria, na yun ang Kristo,
pagkasabi nung Jesus, idinudugtong yung Kristo. Ngayon, tatanong mo, ano naman ang difference kung ang pag-uusap Kristo, Jesus? Opo. Kasi naman, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, maraming lilitaw na bula ang Kristo. Di ba? Opo. Maraming lilitaw na mga fake Christ. Kaya, to be certain, para wag kang maloko, ang kailangan yung Christ na yun ang Jesus. Because the real Christ is the Son of Mary na yun ang tawag ay Jesus. Kaya pagka nauuna yung Christ, Jesus, qualifying yon. Kino-qualify siya sa ibang mga Christ dahil maraming Christ na maaaring makita ang mundo. Kaya diyan ako naaawa sa mga iglesia ni Kristo. Nilagay lang nila iglesia ni Kristo, walang Jesus. Maraming bula ang Kristo. Ang natsyempuhan ng mga iglesia ni Kristo, yung Kristong tao na bulaan. Ayan, sinungaling na Kristo. Dapat sana, para kompleto, Kristo Jesus, gaya ng sinasabi ng Biblia, at Heso Kristo. Ngayon, pag sinasabing Kristo lang, pagka Kristo lang, ang ibig lang sabihin nun, it speaks of His anointment, yung kanyang karapatan. No? Pag sinasabi namang Jesus lang, it speaks of His person, independent of His being Christ. Pero, siya rin yun. It can interchangeably be used in the same person. Jesus Christ, Jesus the Christ, or Christ Jesus, pwedeng magamit yan. At hindi natin tinatanggihan yan kung yan ay ginagamit ng Biblia because the Bible speaks of only one Christ and one Jesus who is the Christ. Pakinggan mo sa unang Juan 2:22. Ganito ating mababasa. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa bakatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ayan. Sino ba ang wika yung sinungaling? Who is a liar? But he that denied that Jesus is the Christ. Ayon. Kaya, yung Jesus na sinasabi ng mga apostol, certainly yun ang Christ. At yung Christ na sinasabi nila, certainly, yun yung Jesus, the Son of Mary. Walang iba. Ngayon, to qualify, sometimes in the Bible, nilalagyan siya ng titulo na Jesus Christ or Christ Jesus. But it speaks of only one person, the Jesus Christ of the Bible, the Savior of the Church of God, and the only mediator between God and man. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Yun ang nakasulat, kapatid. Meron po kasi ako nabasa sa Biblia na talata, nakalimutan ko lang po kung saan. Binabanggit po, marami po ang tinawag, ngunit konti ang hinirang. Ito po ba'y tumutukoy sa lingkod ng Diyos? Oo, Ito ba'y tumutukoy? Tumutukoy yan, iho, sa mga tinawag. Many are called, but few are chosen. Nandun yan sa Matthew chapter 22 verse 14. Ngayon, ang tinutukoy dyan, yung mga natawag na. Kasi merong hindi matatawag Apo. At meron pang hindi natatawag. Ang tinutukoy dyan, yung natawag na. Bawa, tinawag ka na sa iglesia, maraming natatawag pero kukunti yung nahihirang. Kaya nga may mga umaalis pa rin Pakinggan mo sa unang Korinto 1:2. Ganito nakasulat. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. Ayan, doon tumatawag ang Diyos unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Ang sabi, sa iglesia, doon tumatawag ang Diyos Doon sa iglesia, maraming natawag, pero kakaunti ang wika ang nahihirang. Dahil merong mga merong mga hindi tumatagal, merong mga hindi naglilingkod ng matapat, kaya nawawala rin sila after So, meron din hindi maliligtas po doon.
Oo. Hindi, pagka natawag ka at hindi ka nahirang, automatically hindi ka maliligtas noon, kapatid. Maraming salamat po. Salamat, Okay. and you're welcome. Hey, good evening po, Brother Eli. At Magandang gabi po. lahat ng sumusubaybay sa programang Ang Dating Daan. Brother Eli, itatanong ko lang po sana kung sa sunod po na pagdating ni Kristo dito sa daigdig, makikita po ba siya ng lahat ng tao? Oo, makikita siya. Lahat ng mata. Hindi lahat ng tao. Lahat ng mata ang nakasulat. Basa, pakinggan nyo. Nasa Apokalipsis yan. 1:7. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulos sa kanya. Tuloy. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. That is very explicitly said. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. And they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Makikita siya ng bawat mata. Alam mo, pati mata ng ibon nakakakita yan Di ba? Minsan nga, matalas pa yung mata ng agila kaysa mata ng tao. Ang sabi ng Biblia, ayoko naman bawasan at ayoko rin naman dagdagan. Tanong mo, makikita ba siya ng lahat ng tao? Basta may mata, makikita siya. Kahit bulag, makikita siya. At ibang usapan na yon. Mamaya ako naliliwanagin kung paano siya makikita ng mga bulag. Itatanong ko lang po kung papaano po. Aba, alam mo, merong pangkita ang tao, di ba? Kung tao pag-uusapan natin, ang pangkita natin, mata. Di ba? Our sense of sight are our eyes. Ngayon, may mga matang bulag Ngayon, para makita siya ng lahat ng mata, simple lang yon. Simple lang yon. Para makita siya ng lahat ng mata, pati yung bulag, bubuksan niya. At pinatunayan na yan ni Kristo, talagang nagpapadilat siya ng mata ng mga bulag para sila'y makakita. Nasa Juan yan, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 15. Yun ang aking sagot. Simple lang, kapatid, para maraming makapagtanong. Ano? Magandang gabi po, Brother Lee. Magandang gabi po. Sa mga panahon po na nandirito, magandang gabi rin po. Tatanong ko lang po sana kung yung itinuro po ng dasal ni Jesus Christ na Ama namin sa mga apostol, pwede din pong dasalin po yun ng hindi mga apostol at saka po sapat na po ba yun para pakinggan ng Amang Diyos ang pagdarasal na yun? Paki-tone down mo lang, hindi ko talaga makakuha Paki-tone down mo, napakalakas Ngunguna ang labas Pwede pong pakiulit mo ang tanong, kapatid. Tatanong ko po yung itinuro po ng dasal ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol na Ama namin, kung pwede rin pong dasalin ng mga hindi apostol at saka kung yun po sapat na upang pakinggan po ng Amang Diyos. Ganito po yon. Alam mo, kapatid, yung dasal na itinuro ng ating Panginoong Hesus sa mga apostol, i-tone down yun. Yun po ay halimbawa, hindi po yun mismo ang dadasalin mo ng dadasalin, gaya ng ginagawa ng Katoliko. Maliwanag po kasi pagkakasulat nun sa Mateo sa 6:9 at dun sa Lucas. Ang sabi, pakinggan nyo, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ayon. After this manner, pray ye, therefore. Ang sabi ni Jesus Christ, manalangin kayong anti-kanini. Ayon. Manalangin kayo ng ganito. O hindi sinabi, ipanalangin nyo ini. Hindi sinabi, ini panalangin nyo. Mananalangin kayo ganito. Yun po'y pattern, padron ng panalangin. Paano po yung panalangin na tinuturo niya? Papakita mo yung kahilingan mo sa Diyos.
Hihingi ka ng tawad, magpapasalamat ka, pupurihin mo siya. Yan po ang esensya ng panalangin. Pakinggan nyo sa Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayon, sabi ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Kaya po ang panalangin, hindi parating ganon. Example lang po yun. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Yun po, example that we are going to follow in praying to our Lord. Yun po ang halimbawa. Hindi po, that is not exactly will be our prayer always. According to the Lord Jesus Christ, pray therefore unto this manner. This is the manner of prayer that we are going to use. Ganito kayo mananalangin. Hindi sinabi, ito ang ipapanalangin nyo, no? Kagaya ng ginagawa Katoliko, parating ganun ang panalangin. Paano kung may sakit ang misis mo? Mananalangin ka sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating ang kaarian mo, bigyan mo kami ng kakanin. May sakit yung asawa mo, hindi nga makakain eh. Oo. Siyempre, pagka iba ang kahilingan mo, iba ang panalangin mo. Bawa, pupunta ka sa abroad, sasakay ka sa eroplano, takot ka, baka mabaksak yung eroplano. O di mananalangin ka. Kakanakan na naman ang, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, bigyan mo kami ng kakanin. Natatakot ka nga sa eroplano, paano ka makakakain doon? Ibang panalangin naman siyempre. Ganun yun, kapatid. Ikutan naman po natin ngayon ang Hong Kong. Nandoon po magtatanong si Gina Durano, isa pong Katoliko. Ang tanong ko po ay ganito. Dapat po ba, Brad Eli, na ano po bang dapat gawin ng isang babaeng may asawa na ano po bang dapat gawin ng isang babaeng may asawa kapag sinabihan po siya ng asawa niya na hindi na kita mahal, kaibigan na lang ang turing ko sa iyo? Ganun ba? Kaya nga sabi ko, huwag kayong basta mag-aasawa eh. Masama asa-asawa agad, di mo pa alam. Bago kayo mag-asawa, siguraduhin nyo munang mahal kayo ng inyong mapapangasawa. Hanggang wakas. Ang asawa ay isang bagay na hindi pwedeng itapon. Kung susunod tayo sa batas ng Diyos, ang asawa ay panghabang buhay dito sa mundo. Huwag kayong mag-alala. Hanggang dito lang naman sa mundo yung asawa. Kaya pagdating mo doon sa kabilang mundo, wala nang asawa ron. Kaya kung mo dito lang naman yan, dapat pagtitiisan mo na. O, tenyo babasahin ko muna sa Lucas 20:34 hanggang 36. Pakinggan nyo nakasulat. At sinabi sa kanila ni Jesus. At sino may sabi, kapatid na Luz? Si Jesus. And Jesus answering said unto them, Nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-aasawa. Datapwat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-aasawahin, sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel, at sila ay mga anak ng Diyos,
palibhasa ay mga anak ng pagkabuhay na maguli. Ayon. Kaya mga kapatid, mga kababayan, nakikinig. Saan man kayo naroon, mali yung paniniwala natin na kung mahal na mahal yung asawa niya, hanggang sa langit ako maghihintay. Hindi totoo yun. Dito lang sa mundo yung pag-aasawa. Pagdating nung pagkabuhay na maguli, the resurrection from the dead, ang sabi ng ating Panginoon, those who are worthy to obtain that world and the resurrection of the dead, neither marry or are given in marriage. Wala na pong pag-aasawa sa kabilang buhay. Kaya komo dito lang naman yan, pwede nang pagtiisan. Yung makulit na asawa, yung asawang daldalera, pagtiisan na. Huwag mong hihiwalayan. O, sabi, hindi ka na raw niya mahal. Paano na lang kayong magkaibigan? Ano dapat mong gawin? Siguro yung iba sasabihin sa'yo, hiwalayan mo na. Ako hindi ko po sasabihin yon. Labag kasi sa Diyos yun eh. Labag yon. Bawal maghiwalay ang mag-asawa. Mateo 19, basa, versikulo 6. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng tao. Oh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Huwag paghihiwalayin yung pinagsama ng Diyos. Ngayon sa Katoliko, kaya usong-uso hiwalayan, kasi hindi naman pinagsama ng Diyos eh. Pinagsama lang ng kasal seremonyang Katoliko na may bayad. Alinmang may bayad, pagdating sa Diyos, invalido. Any doctrine or any ritual that is being paid for in religion is invalid. Because according to Christ our Lord, freely thou hast received, freely give. Tinggap yung walang bayad, pamilya yung walang bayad. Nga na ng Ginoong Jesus. Ang tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyo. Walang bayad. Wala pong bayad ang binyag. Walang bayad ang kasal. Walang bayad ang kumpil. Ang lahat ng seremonyas relihiyosas na pinababayaran, hindi totoo. Hindi sa Diyos ang lahat ng ganyan. Kaya, bininyagan ka, nagbayad ka. Peke ang binyag mo. Kinasal ka, nagbayad ka. Peke ang kasal mo. And I challenge each pastor and every pastor collecting payments from their members in a religious ritual, that those rituals or those doctrines are man-made. They are not acceptable in the eyes of the Lord. Tandaan nyo, ang sa Diyos, walang bayad. Kaya napaghihiwalay ang Katoliko eh. Hindi naman kasi ang Diyos ang nagtali dyan eh. Pag tinali ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kaya sa amin po samahan, hindi kami basta nagkakasal eh. Stricto ko dyan. Pag walang trabaho, di ko kinakasal. Hindi mo naman pwedeng mag-aasawa, walang pagkain. Pwede bang maghali ka na lang kayo, maghapot magdamag? Nako, kalokohan niya. Eh, mahal na mahal po namin ang isa't isa. Patunayan mong mahal, lalaki. Ha? Patunayan mo mahal mo asawa mo. Paano? Maghanap ka muna ng trabaho bago ka manligaw. O, di ba tama yung akin, mga kapatid? O, alam mo, may sakit ka. May TB ka. Pagamot ka muna bago ka mag-asawa. Eh, biro mo, ihahawa mo pa yung asawa mo. Pero mag-asawang hindi nag-lips to lips. Eh, tiyak na tiyak mahahawa yun. Mahingahan ka lang, may TB, mahawa ka na eh. Kaya hindi ako nagkakasal lang, may TB. O, tanyo, bakit? You are causing great damage to each other. Kissing is very unsanitary, especially if you have TB. TB. Tubercle bacilli.
infected ka ng tubercle bacilli. Hindi ho kami nagkakasal ng ganon. Bawa, may hepatitis. Hepatitis B. Kaya yung kapatid ni Brother Willie, nililigawan. Yun ang liligaw, may hepatitis B. Pinag-iwalay ko. Bakit? Matino yung kapatid niya, walang sakit. Ipasasama mo sa may hepatitis B. Dahilan ba yung nagmamahalang kami? O sige, nagmamahalang kayo. Paano mo papatunayang mahal mo yung babae? Alam na alam mo, hahawahan mo ng hepatitis B. Mahal mo ba yun? Hindi totoong mahal mo yun. Kung talagang mahal mo, you're going to care or her or him. Yan. Kaya dito sa aming samahan, ang kasal, hindi basta nangyayari ang kasal, mga kapatid. Hindi ho kami basta nagkakasal. At pag kinasal naman namin, pinapayuhan namin, huwag kayong maghihiwalay. Titiwalag namin kayo sa samahang ito. Dahil bawal ng Diyos yan, mga kapatid. Yan ang sagot ko, kapatid. Taga Hong Kong, yan po sagot ko. Magandang gabi po, Brother Eli. Kung meron lang ba pong gift yung mga children katulad ko na gift of healing? Alam mo, kapatid, ang gift of God is given to responsible persons. Ang mga gift o kaloob ng Diyos, ibinibigay sa mga taong makakakaya nito. Hindi ipinagkakaloob yung gift of healing sa isang taong wala pang muwang sa buhay. Walang mababasa sa Biblia na bata binigyan ng gift of healing. Even Jesus Christ, nung magpagaling siya, 30 anyos na siya. Wala kang mababasa, nung bata pa siya, nagpapagaling na siya. Kagaya ng ginagawa ng mga Katoliko. Yan ay kawalang muwang sa Biblia. Ang gift, ibinibigay sa proper time, in the proper age, and in the proper person. Doon ibinibigay yan. Pakinggan mo sa 12:4 ng Aklat ng Taga-Roma. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba, ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo, ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Ayon, may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa kasukatan ng pananampalataya. Kaya, hindi ibibigay sa iyo yung kaloob kung wala ka pang pananampalataya. Karamihan sa bata, wala namang pananampalataya pa Kaya hindi pagkakalooban kung walang pananampalataya. At binabagay din yan sa kasukatan nung iyong kakayahan at ng pananampalataya mo. Kung hula ang wika, ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Ayon. Kaya ibinibigayan konforme sa kakayahan ng tao. Ang bata walang kakayahan, lalo na yung mga infant. Pakinggan mo sa 5:13 ng Ebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ayan, kaya hindi kasali riyan ng mga bata sa gift of healing, iha. Makisigit po, Brother Eli, yung pong batang espiritong sumasakay po doon sa isa sa mga panelists kay Manolo Fabis noon na pagka sinakyan siya ng espiritu na yun ato, ang tanto ninyo, yung nagsasalita po ng parang bata po. Alam mo, matuto tayong sumuko sa salita ng Diyos sa Biblia. Sinasabi ng Diyos, ang kaloob ng Espiritu ibinibigay sa mga taong may kakayahan at may pananampalataya. Ngayon, kahit anong sirkumstansya, hindi natin pwedeng gawing excuse. That is my answer.
Pupunta muna tayo sa Alcobar at nandun po magtatanong si Butch Villardo, isang iglesia ni Manalo. Brother Butch, magandang gabi po. Magandang gabi rin po, Brad Joseph. Dati po akong Iglesia ni Cristo. Ang tanong ko po ganito, bukod po sa Mateo 28:19, may nagbautismo po ba sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu at Espiritu Santo? At ano po talata? Bilang po ang tanong ko po. Ang tanong mo, Mateo 28:19, 20. Ang sabi doon, na sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang tanong mo, meron bang nagbautismo? Ang tanong mo, meron bang gumanap nun? Natural. Inutos ni Kristo yon, kaya gaganapin yun ng kanyang inutusan. Ang hinihingi mo, talata. Eto, babasa tayo ha. Sa unang Korinto 13. Basa. Chapter 12, verse 13 of 1 Corinthians. Basa. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego. Ayon, by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Kaya, yung bautismo na yon, ginanap yun sa mga Kristiyano ng una, yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hello kapatid, natawag po uli kami. Pag-ubos po ng load. Magandang gabi sa'yo, kapatid. Sa katunayan po, nakapagdoktrina na po ako ng 2 paksa pa lang. Pero ako po'y Katoliko. Sa pangalawang paksa, turo pa lang ngayon, sinarado ko na po yung puso ko sa paniniwala po ng Katoliko. Ngayon po ito po ang tanong ko. Ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa 2:15-16, ano po ba ang ibig pakahulugan nito? 2:15 at 16 ng Galacia. Pakibasa. 2:15, tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalan ng hentil, bagamat naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ano ang tanong mo dyan, kapatid? Kasi ang sinabi po rito yung kautusan po, hindi po sa kautusan sa maliligtas, kundi po sa pananalig kay Jesucristo, Panginoon. Hindi ganun ang nakasulat, kapatid. Tignan mo uli sa screen, ha? Babalik ko sa'yo sa screen, sa Tagalog. Para mapansin mo, ano? Bagaman naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo rin ay magsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat ang mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ngayon, walang nakalagay diyang maliligtas, aariing ganap. Iba yung terminong aariing ganap or be justified kesa doon sa terminong be saved o maligtas. Ngayon, aling kautusan yan?
Si Pablo kasi ang may sabi niya aling kautusan San Pablo, yung ang tao ay hindi aariing ganap diyan. You will not be justified in such a law. Si Pablo may sabi, siya ang tanungin natin, diyan pa rin sa Galacia 3:24. Tutuloy natin hanggang 25. Pakibasa mo sa kanya, kapatid na Roland. Po. Anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Ayan. Pakitagalog sa screen. Ang kautusan ay naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. 25. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Ayon, meron tayong kautusan, sabi ni Pablo, sabi niya dun sa mga unang Kristiyano, yung kautusan na yon naghatid sa atin kay Kristo. Pagdating kay Kristo, wala na tayo dun sa ilalim nung kautusan na yon. Parang ganito, biyak kitang halimbawa, kapatid, merong kotse, inihatid ako sa apalit. Pagdating ko sa apalit, wala na ako sa kotse. Yan. Dahil kung hindi naman ako aalis sa kotse, ba't pumunta pa ako sa apalit? Di ba? Nagpahatid ka lang sa kotse, papunta sa apalit, dahil pagdating sa apalit, bababa ka na sa kotse. Ganon din naman yung kautusan tinutukoy ni Pablo. Nanggaling yon, yung kautusan na yon, sa panahon ni Moises, para ihatid sila kay Kristo. Ngayong naihatid na sila kay Kristo, wala na sila ron sa kautusan na yon, na naghatid sa kanila kay Kristo. Sila'y aariin ng ganap kay Kristo at hindi na ron sa kautusan na naghatid sa kanila papunta kay Kristo. Alin bang kautusan yon? Pakinggan mo sa 13 ng Gawa ng mga Apostol. Basa. At sa pamamagitan niya, ni ang Kristo. bawat... Ang tinutukoy diyang niya, si Kristo yan, Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon. Yun ang kautusan ni Moises. Pagdating kay Kristo, hindi na valido yung kautusan ni Moises. Yung kautusan ni Moises, yun ang naghatid dun sa mga unang tao, tinuruan ng mga unang tao ng pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises hanggang sa panahon ni Kristo. Pagdating ng panahon ni Kristo, wala na ikatayo doon sa ilalim ng tagapagturong kautusan. At yun yung kautusan ni Moises. Walang taong aariing ganap sa kautusan ni Moises sa panahon ni Kristo. Dahil meron ng ibang kautusan ngayon. Alin yung kautusan na yon? Sa 2 ng Galacia. Basa. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. At tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ayan. Sabi ni Pablo ngayon sa mga taga-Galacia, bandang huli, Galacia niya nang galing yan di ba? Sa Galacia niya sinabi yung kanina, hindi kayo aariing ganap sa kautusan. Yun yung kautusan ni Moises. Ngayon, pagkatapos na maalis na tayo sa kautusan ni Moises, nakarating na tayo sa panahon ni Kristo, ang sabi ni Pablo, magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. O kung hindi ka magiging dapat dahil sa kautusan, ba't naman ipapatupad pa ni Pablo yung kautusan ni Kristo? Ang tinutukoy niya, na kautusang hindi mo ikakaaring ganap, yung kautusang naghatid sa iyo kay Kristo. Yun ang kay Moises. Pero pagdating ni Kristo, may kautusan si Kristo na siya namang dapat tuparin ng mga Kristiyano, kapatid. Yun ang sagot ko sa iyo. Marami po kasing naglabas ang reliyon ngayon. Kaya marami po ang nag-aalinlangan na umanib sa mga reliyon. Nakatulad po ng sa inyong reliyon po. Ang tanong ko po maaari po bang maligtas ang isang tao na kahit hindi siya umanib, pero sumusunod po siya sa kautusan ng Biblia, na gaya ng paniniwala po ninyo,
Di ba't sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi po laban sa atin ay panig sa atin? Oo. Ang tanong mo, maaari bang maligtas ang tao kahit hindi aanib sa iglesia basta sumusunod sa kautusan? Di ba ganon ang ibig mong sabihin? Alam mo ba kapatid, alam mo bang ang pag-anib sa iglesia ay kautusan din ni Kristo? Pag sinabi mong susunod ka sa kautusan, hindi pwedeng hindi ka aanib doon sa tunay na iglesia. Kasi yung pag-anib, utos yun Pakinggan mo sa 12 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun, hahanapin mo lang yung mabuti, doon ka aanib. Baka mamaya kahit saan lang aanib ka. Meron lang na pinabili ng suka dyan. Nagsalita na sa luneta, umanib ka na. Mali yun. Hahanapin mo muna yung mabuti at saka yung masama. Pagkukumparahin mo muna. Sisiyasatin mo muna. Pakinggan mo sa 7:27 ng Ecclesiastes. Ganito nakasulat. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral. Ano yun? Na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ayun, iaagapay mo ang isang bagay sa iba. You will compare. Titignan mo, itong mga relihiyon na ito. Alin ba rito ang mabuti? Alin ba rito ang tama? Alin ba rito ang sinasabi ng Biblia? Pag kukumparahin mo, pag nakita mo na yung mabuti, ang sabi ng Biblia, cleave. Ang ginagamit na salita sa wikang Griego ay cleave. Sa Ingles, hindi basta pag-anib yun Sa Griego, nakalagay doon, glue. Glue. Kumapit kang mabuti sa mabuti. Sabi, umanib ka, cleave unto what is good. Umanib ka sa mabuti. Kaya yung pag-anib, batas yun. Ngayon, wala akong magagawa sa'yo kung ayaw kang umanib sa amin. Hindi kita pinipilit. Siguro, hindi kami karapat-dapat sa'yo. Pero ang sinasabi ko, walang aral na kapareho ang dala-dala ng samahang ito pag ang pag-uusapan Biblia. Ngayon, kung ayaw mo sa tao, bahala ka. Pero ang aral naming ibinabalita, pangit kami, mahirap kami, wala kaming pinag-aralan. Pero ang aral sa samahang ito, hindi kayang tutulan kahit ng sinong pari at ministro ng relihiyon. Yan ang ginagarantiyahan ko. At isinisigaw ko ito, hindi lang ngayong gabi. Isinisigaw ko ito, gabi-gabi, sa lahat ng radyong maririnig sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Na, pagka sinabi ko, walang bayad ang binyag, hanggang kamatayan, titindigan ko sa Biblia. Ang nagpapabayad sa binyag, mga ngalal ng demonyo, ayon sa Biblia. Pag nagpapabayad sa binyag. Ngayon, ano ba naman ang mawawala sa amin kundi ka umanib? Hindi mo pwede kaming pagmalakihan, kapatid. Sapagkat, ang daladala namin totoo, take it or leave it. I leave it that to you. Yan ang aming paniniwala. Ang tungkulin namin, masabi namin yung totoo. Pagkatapos namin sabihin, ano ba kung ayaw nyo sumama sa amin? Pero isang bagay ang titiyakin ko sa inyo, pati iglesia ni Manalo, ayaw lumaban ng diskusyon sa samahang ito. Bakit? Kabado ang pastor nila riyan. Bakit? Wala kasi kapareho itong aral na sinasabi namin Maghanap ka ng mangangaral. Sa buong mundo, maghanap ka ng mangangaral na nagpapatanong live, walang script. Sasagutin ang lahat ng tanong mo. Maghanap ka, kung makakita ka. Takot lang nila. Natatakot silang magbukas ng telepono. May programa ang Iglesia ni Manalo, may programa ang Sabadista. Takot silang magbukas ng telepono sa kanilang programa. Alam nyo kung bakit sila natatakot? Baka ang magtanong ay si Soriano. Kinakabahan sila. Pero, sa ating kalagayan, sa awat tulong ng Diyos, kahit kami mahihirap, kahit sa buong mundo, nakahanda kaming humarap. Anumang tanong na gusto mo'y ang sagot ng Biblia, itanong mo sa samahang ito.
at sasagutin ka ng kasulatan. Yun ang aming masasabi. Sa kabila niyan, kung ayaw niyong makisama sa amin, nasa sa inyo. Pero batas ng Diyos, hanapin mo ang mabuti at makisanib ka sa mabuti. Utos ng Diyos yan sa Biblia, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang itatanong ko lang po ay tungkol sa nakausap kong pang-Muslim na mas totoo daw po yung kanilang Quran kaysa sa ating Biblia. Mas totoo daw po ang Quran kaysa sa Biblia. Opo, dahil sa mas malapit daw po sila dun sa pinangyarihan ng pagpako ng Panginoon natin sa Kristo. Ganito po ang sagot ko, kapatid. Mas malapit daw sila sa pinangyarihan ng pangyayari, kaya mas totoo raw ang Quran kaysa sa Biblia. Hindi naman natin masisisi yung mga kababayan nating Muslim. Siyempre, mas naniniwala sila sa Quran. Muslim kasi sila eh. Diba? Pero eto po, kayo na ang mag-compare. Malapit sila sa pinangyarihan. Yung Biblia, isinulat nung mismong pinangyarihan. Halimbawa, taga-kapalangan kayo. Nagsulat kayo ng kasaysayan. Ang tinutukoy niyo yung kasaysayan ng San Vicente, Apalit. Kapanipaniwala dahil kapalangan kayo eh. Di ba? Kung ang magsulat, taga San Vicente mismo, sino mas kapanipaniwala? Yung nakabalita sa kapalangan o yung mismong kinapangyarihan sa San Vicente? Ganun lang ang halimbawa nun. Eto po, ang nagsulat ng Biblia, mismong Kristiyano at mga apostol, mga ebanghelista, mismong mga propeta ng Israel. Sa Israel mismo sinulat. Yan. Yung Muslim, nasa labas ng Israel yung nagsulat. Ito pa isa. Yung Biblia po, nauna ng 1,000 taon kaysa sa Quran. Ngayon, may mababasa kang Eva, Adan sa Quran. May mababasa ka ring Eva at Adan sa Biblia. Alin kaya ang mas tama? Yung isinulat 1,000 taon bago lumabas ang Quran o yung Quran na 1,000 taon na isulat na yung Eva at Adan ang Biblia bago nila isinulat? Alin ang mas tama? Alin ang mas malapit? Kung nag-iisip tayo, alam nyo na sagot ko. Ayoko kasing makipag-away sa mga Muslim eh. Delikado tayo sa mga Abu Sayyaf. Diba? Ayoko makipag-away sa kanila. Ako sumasagot lang ng totoo. Maaari ko pang sabihin, mas tama ang Biblia kaysa Quran. Bakit? Kasi mas original ang Biblia kaysa Quran. Ayan ang dapat yung makita. Kumbaga sa tusino, alin ang nauna? Mekeni o Pampangas Best? Alin ang nauna? Nauna yung Pampangas Best. Pero alam nyo ba, may mas nauna pa sa Pampangas Best? Meron. Yung tusino ni Apong Jung sa Guagua, mas nauna yun. Kaya nang dapat nyo maintindihan. Nakatikin na ba kayo ng pandesal ni Apong Jung? Masarap yun. Dinadayo yun, pati taga San Fernando, pupunta ron, no? Kasi, mas may nauna naman kay Lolita Hison eh, sa paggawa ng tusino. Ayon. Kaya alam nyo, kanya-kanyang ano yan eh, palabok, kanya-kanyang claim, kanya-kanyang patanyagan. Pero, the Bible, in its entirety, ay totoo. Maging sa siyensya, maging sa istorya, at maging sa moral. Walang tatalo sa moral ng Biblia. Ang Biblia, walang babaeng masasaktan. Bakit? Ang sabi ng Biblia, kung lalaki ka,
mag-aasawa ka, isa lang. Sa Quran, pwede 4. Ano palagay mo mangyayari damdamin nung nauna na pinapalitan na siya nung ikalawa, ikatlo't, ika-4? May nasasaktang babae sa Quran. Sa Biblia wala dahil inuutusan ng Diyos ang mananampalataya ng Biblia na magmahal at umibig sa isa lamang babae. Yan po ang sagot ko, kapatid. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang kukomentuhan natin ay tungkol sa kasal. Sa Biblia, walang tuwirang mababasa na may bayad ang kasal. Pero sa tingin ko noon, may alay rin yan na binibigay o abuloy o pakingkim sa gumawa ng serbisyo sa kasal, dahil inaabala rin ang tao na nagserbisyo sa kasal. Sa ngayon, kung nagtagda ng bayad ng mga simbahan, depende yan sa gusto ng ikinakasal, kung anong klaseng serbisyo ang nais nila. Ang alam ko, may mga pari na hindi nagpapabayad sa simpleng kasal. Tumatanggap lang sila ng kusang handog at pakikimkim. At para maging legal ang kasal, ay pinaparehistro sa gobyerno at ang proseso ay may kaukulang bayad. Ngayon, kung may bayad ang kasal o walang bayad, ay walang halaga yan sa ikinasal dahil ang nagsumpaan ay ang kinasal. Maski si Brad Eli ay may pinaghihiwalay ring mag-asawa na siya rin mismo ang nagkasal. Iba kasi ang batas sa kasal sa Israel at kasal ng mga hentil. Ang mga hentil ay hindi katutubong mananampalataya. At kaya nga, may kautusan sa Israel kung mag-aasawa sila ay sa kapwa Israelita na mananampalataya. Pero sa hintil, kapag sumampalataya ang isa sa mag-asawa, magiging mananampalataya ang isa at ang isa ay hindi. Kaya magkakaroon ng komplikado sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya nga may pahayag dyan si Apostol Pablo. Kinakausap niya ang mga sumampalataya na may asawa pang hindi sumampalataya. Kung gusto pang makisama ng hindi sumampalataya, ay huwag niyang hihiwalayan. Pero kung gusto talagang makipaghiwalay ng hindi sumampalataya, ang hatol ni Pablo ay pabayaan ang humiwalay. Hayaan ng makipaghiwalay ang hindi sumampalataya. At pansinin ang salitang hindi natatali. Ibig sabihin ni Pablo ay hindi ikinakasal ang mananampalataya sa hindi sumasampalataya. Kasi yun na talaga ang utos ng Diyos sa Israel na huwag mag-aasawa ng taga-ibang bansa dahil hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Ang Diyos ba ay pinaghihiwalay ang mag-asawang sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Mababasa yan sa aklat ni Ezra. Hindi porket naging asawa mo na yan ay hindi mo na siya hihiwalayan. May kautusan kasi ang Diyos sa Israel na huwag magkaasawa sa ibang bansa dahil hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Kaya inutusan sila na hiwalayan ang mga asawa nila na mula sa ibang bansa. Ngayon nga'y makikipagtipan tayo sa ating Diyos na ating ihiwalay ang lahat na asawa at ang mga ipinanganak nila ayon sa payo ng aking Panginoon at niyaong mga nanginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ayon sa kautusan. At tungkol naman sa pagsasagawa ng bautismo, meron kasing pagtatalo kung alin ba ang tama. Ang sabi kasi ni Pedro ay bautismuhan sa pangalan ni Jesus. At ang sabi naman ni Jesus ay bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa dalawang talata na ito ay parehong nasusulat at dapat tanggapin. Meron na kasing unang pasabi ang Panginoong Hesus, ang hihilingin sa kanyang pangalan ay kanyang gagawin. Kaya ang tamang pagsasagawa ng bautismo ay binabautismuhan ka sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa pangalan ni Hesukristo. Yan ang kumpleto. Kung wala sa pangalan ni Jesus, baka ibang bautismo ang matanggap mo. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.